mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba kamo? Tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po yung lingkod, Cecil Villarosa, para sa isinalamang edisyon ng programang Usapang Tol. Ngayon po ay araw ng Huwebes, April 11, 2024. Babalik eskwela na po at balik trabaho na matapos yung 2 araw na holiday, yung araw ng Kagitingan at Eid al-Fitr. Makakasama natin syempre mamaya, walang iba kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino, na makakasama natin live mula po sa Washington DC para po tayo ay bigyan ng mga pinakahuling mga pangyayari doon sa Washington dahil nga po sa pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay US President Joe Biden at gayon din po sa pinuno ng Japan. So, direkta tayong makakakuha ng impormasyon kaugnay ng mahalagang pagpupulong na yan na sumentro sa maraming usapin eh. At kasama na nga po dyan yung regional security at maging yung usapin ng karapatan sa freedom of navigation. Pwede po kayo mag-participate sa ating talakayan ngayong umagang ito sa pamamagitan po ng pagpapadala ng mensahe sa aming Facebook page ng DWIZ 882. Tayo po ay live na nasusubaybayan sa iba't ibang panig ng bansa sa pamamagitan po ng regional station ng DWIZ at syempre maging sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ. At syempre tayo rin po ay simulcast live sa Aliw TV Channel 23. Pwede po kayo magpadala ng inyong mga kuro-kuro, inyong mga komento sa aming pong hotline 84701750 hanggang 54 o kaya po sa aming text line 0999 376-6768. Yung araw-araw nating minomonitor, ano po, yung epekto ng mainit na panahon. Marami na po tayo ng mga nakapanayam, DOLE, kahapon po yung Civil Service Commission na nag-enlighten po sa atin, ano, na meron na silang inilabas na memorandum circular noon pang 2022 na pwede po palang i-adapt ng mga ahensya ng gobyerno nang sa gayon ay maprotektahan po ang mga government workers mula po sa epekto ng mainit na panahon. Doon po sa Memorandum Circular Number 6 Series of 2022, pinapayagan pala yung flexible work arrangement sa government sector. At doon naman sa private sector, merong labor advisory na inilabas pa noong nakalipas sa taon kung saan pinapayagan din po yung flexible work arrangement. Ngayong araw naman po, yung epekto po sa agriculture, partikular na po sa pangingisda nitong matinding init ng panahon. Kamusta ba yung huli ng ating mga mangingisda at kung ano yung pag-agapay na ipinaabot na ng pamahalaan para po sila ay matulungan sa gitna nga po ng krisis na ito sa environmental crisis po ito, no? Ito ang ating nararamdaman, doble dagok, ika nga, no? El Nino phenomenon na sinabayan pa ng summer season. At dahil po dyan, yung ating pong araw-araw din na minomonitor na heat index, 11 lugar po kahapon ang nakapagtala ng dangerous level na heat index. At batay po sa datos ng Pag-asa, kabilang po dyan ang Bayan ng Lawag sa Ilocos Norte, Dagupan City, Bacnotan, La Union, Puerto Princesa City, Palawan, Aborlan, Palawan, gayon din po ang Masbate City, Rojas City, Capiz, Dumangas, Iloilo, Catarman, Northern Samar, Zamboanga City,
at maging ang lungsod ng Cotabato. Pag sinabi pong dangerous level na heat index, yan po ay heat index temperature between 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius, kung saan posible pong makaranas ng heat exhaustion o ng heat cramps. At kung matagal pong nabilad sa init ng araw, pwede po yung heat stroke. Kaya po patuloy nating paalala ni Sentol Tolentino, stay hydrated at kung maaari po, iwasan muna yung outdoor activity. Kung hindi naman po maiwasan na manatili sa labas, lalo na kung kayo ipapasok sa trabaho o papasok sa eskwela, magbaon po ng tubig at ng pananggalang sa init. Kahapon din po, ilaman ng mga balita yung idinaos na traffic summit. Na yan po ay pinaunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at dyan po ay nabanggit na isinusulong pala na magkaroon ng adjustment sa oras ng pasok sa mga local government unit sa Metro Manila. Instead po na gawing 8 a.m. hanggang 5 a.m., isinusulong po na yan ay gawin paagahin ng 7 a.m. hanggang 4 p.m. para hindi mabawasan man lang, maibsan man lang ng kaunti yung bilang ng mga sasakyan sa kalsada, lalo na po kapag rush hour. Anyway, bago po tayo lumalim ng gusto sa ating talakayan, puntahan na po natin ang ating mga headlines. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. Luwilier na. Lahat sigurado. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. mga malalaking balita. Pinag-uusapan mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Huwebes, ika-11 sa buwang ito ng Abril taong 2024, magkasunod na holiday, generally peaceful ayon sa PNP. DWIZ Balita. Deadline ng PUV consolidation, wala ng extension ayon po yan kay Pangulong Bongbong Marcos. DWIZ Balita. Ito yung sinasabi natin heat index, 44 degrees Celsius na heat index. Asahang mararamdaman ngayong araw ayon sa Pag-asa. DWIZ Balita. Paano ka lang magre-resolba sa problema sa matinding traffic, isinusulong ng mambabatas. DWIZ Balita. At pagdeklara ng nationwide missiles outbreak, tinutulan ng Department of Health. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, generally peaceful ang magkasunod na regular holiday sa bansa. Yan po ang naging pagtaya ng Philippine National Police kung saan walang naitalang major untoward incident. Ayon kay PNP-PIO Chief Colonel Jean Fajardo, naglatag sila ng seguridad sa magkasunod na pista opisyal para matiyak na magiging maayos, mapayapa at ligtas ang nagdaang araw ng kagitingan at selebrasyon ng Eidil Fitr. Tiniyak naman ng PNP na magpapatuloy pa rin ang ginagawang pagbabantay ng pambansang pulisya, lalo na't umiiral pa rin ang Oplan Summer Vacation. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, hindi na palalawigin pa ang deadline ng application ng franchise consolidation para sa PUV modernization ng pamahalaan sa April 30. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa bagong Pilipinas Town Hall Meeting on Traffic Concerns sa San Juan City.
Ayon kay PBBM, nakakadagdag din sa problema sa traffic ang pagpasada ng mga kolorum na nasa 30% na kung kaya't nais nilang isaayos ang sistema. Dahil po dyan, inatasan ng Pangulo ang Department of Interior and Local Government na tiyakin na may prangkisang tama ang mga pumapasada, gayon din ang mga kooperatiba. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na hindi mabigat ang babayaran at uutangin ng mga driver at mga operator. DWIZ Idagdag lang po natin ano po bang ibig sabihin ng deadline ng franchise consolidation ng mga public utility vehicle na ang deadline nga po ay set on April 30. Ibig pong sabihin niyan, kinakailangan makabuo ng mga kooperatiba at korporasyon yung mga PUV operator para po sila ay makakuha ng business financing at gagamitin po yun para pambili ng modern jeepney. Yung mga hindi po makakatugon sa deadline ng consolidation, tatanggalan po ng prangkisa. Yung mga hindi sumunod na operator, ibig pong sabihin, hindi na po sila papayagang makapasada. Samantala, sa iba po mga balita, nagbabala ang pag-asa na maaaring maramdaman pa rin ang mataas na heat index sa mga susunod na araw na tatagal pa sa kalagitnaan ng Mayo. Ayon sa pag-asa, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Taguban City, Pangasinan, habang nasa 43 degrees Celsius naman ang maaaring maramdaman ng bayan ng Aborlan at Puerto Princesa City sa Palawan. Bukas, araw po ng Biyernes, ay papalo sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Bacnotan, La Union at Rojas City, Capiz. Pinag-iingat din ang mga taga-Apari, Cagayan, Tuguegarao City, gayon din po ang bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro, lungsod ng Zamboanga at Cotabato City dahil posibleng makaranas ang mga nabanggit na lugar ng 42 degrees Celsius na heat index. Babala naman ang State Weather Bureau, nasa danger category kapag pumalo na sa 42 hanggang 51 degrees Celsius ang heat index, kung saan maaari nga pong makaranas ang mga tao ng heat exhaustion at heat stroke. DWIZ Balita. Sa oras na 15 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, inaprubahan na ng MMDA o Metropolitan Manila Development Authority ang pagkapatupad ng adjusted working hours sa mga kawani ng mga lokal na pamahalaan sa NCR o National Capital Region. Yan po ay matapos lumabas sa pag-aaral ng ahensya na mas mainam kung hindi magiging sabay ang pasok sa trabaho ng mga pampubliko at pribadong sektor. Ang dating working hour na alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon ay iniurong ng alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon para maiwasang makisabay sa dagsa ng mga manggagawang pumapasok sa pribadong sektor. Batay sa naging pahayag ni MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes sa Traffic Summit sa San Juan City na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., epektibo o mabisa ang naturang resolusyon o magkakabisa po yung resolusyon na yan, yung mas maagang pagpasok sa trabaho ng mga manggagawa sa LGU sa Metro Manila sa 15 ng Abril. DWIZ Balita. Next week na pala yun, araw ng Lunes. Samantala, handa po si Senator Robin Padilla na magsulong ng panukalang batas para maging susi sa paglutas ng matinding traffic sa Metro Manila. Ayon sa Senador, nabuhayan siya ng loob nang malaman na binibigyan ng pansin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang problema sa mabigat na traffic. Dagdag pa ng mambatas na disiplina, edukasyon at pagtupad sa batas ang kailangan para maresolba ang mabigat na traffic. Pinag-aaralan din ng Senador na maisama sa kurikulum ng Department of Education sa senior high school ang paksang ito. Partikular ang pagkakaroon ng disiplina sa daan para matuto bago pa man mapasama sa working force. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, iginiit ng Department of Health na hindi kailangang magdeklara ng nationwide outbreak ng tigdas. Sa kabila po yan ng patuloy na pagdami ng mga kaso nito. Kaugnay nito, binigyang diin ni Health Secretary Ted Herbosa na mataas pa rin ang vaccination rate sa ilang lugar sa bansa na umabot sa 85%. Ayon pa sa kalihim, nakapagtala ng 2,500 na kaso ng tigdas sa buong bansa kung saan 1,600 sa nasabing bilang ay mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Umaasa naman si Secretary Herbosa na makokontrol na ang outbreak na naturang sakit sa naturang rehiyon sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo.
Target po ng ahensya na mabakunahan ang mahigit sa 1.3 million na mga bata sa BARM, kung saan 500,000 sa mga ito ang nakatanggap na ng measles vaccine. DWIZ Balita. Sa oras po na 18 minuto, makalipas ang alas 6 ng umaga, tanggap po muna tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. 6 na taong termino ng mga barangay officials, isinusulong sa Senado ang ulat mula po kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Isinusulong ni Senator Amy Marcos ang 6 na taong termino ng mga barangay officials sa inihain na Senate Bill number 2629 ni Senator Marcos, nakasaad na kailangan ng mas mahabang panahon na panunungkulan ng mga barangay officials para makabalangkas ng mga programa para sa kaunlad ng kanilang barangay. Ang 3 taon na termino ng mga barangay officials ay masyado anyang maikli at nakailang beses pang naipagpaliban ang barangay elections. Katwiran ni Senator Amy, malaki din ang matitipid ng gobyerno kung kada 6 na taon na lamang ang halalang pambarangay. Nitong 2023 barangay elections ay gumastos ng 18 bilyong piso ang COMELEC. Tiyak na mas mataas pa ito sa mga susunod na halalan dahil sa tumataas na halaga ng mga election materials. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Pag-uulat na po mula sa labas ng himpilan, yung pagkakaloob po ng Good Conduct Time Allowance o GCTA sa mga nakulong dahil sa rape at iba pang mga karumal-dumal na krimen, ikinidismaya ng kinatawan ng Gabriela Partelis. Ang ulat mula po kay Patrol Number 11, Tina Nolasco. Dismayado si Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Arlene Brosas sa kamakailang inilabas na desisyon ng Korte Suprema na isama ang mga nakulong sa kasong rape at iba pang mga karumal-dumal na krimen na makapag-avail ng Good Conduct Time Allowance o GCTA o yung mapababa ang sentensya o bilang ng taon ng pagkakakulong. Kabilang sa mga ito yung mga nahatulan ng kasong pagpatay, plunder, treason o pag-ataraydor na nagdulot ng banta sa seguridad ng bansa. Ikinababahala kasi ng kongresista ang posibilidad na maging normal na lamang ang mga karumal-dumal na krimen at maalis ang bigat ng kaparusahan sa mga krimen na magdadagdag pa sa bigat-an niya ng dinadala ng mga biktima at pamilya nito. Mabatid na noong 2021 ang ipanukala ng Gabriela Women's Party na wag nang isama sa GCTA ang mga bilanggong may nagawang karumal-dumal na krimen tulad ng rape. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. DWIZ Balita. Maraming salamat sa report mong yang, Tina Nolasco. No? Actually, naging controversial po yung issue na yan ng GCTA way back 2019. Kung tanda po ninyo, dapat lalaya na yung nakakulong noon na si dating Kalawan Mayor Sanchez, no? Kaya lang naharang po 'yun dahil maraming umalma Bakit daw bibigyan ng GCTA yung mga nahatulan sa heinous crime? Kasi nahatulan po sa heinous crime yang si Mayor Sanchez. No, kaya lang naging desisyon po ng Korte Suprema dapat pong maisama din sa magawaran ng GCTA yung mga nahatulan sa heinous crime. No? Kasi meron pong expanded GCTA law yung mga bilanggo po na nagpakita ng magandang ugali habang sila ay nakakulong, wala silang mga nilabag na pulisiya, sila po ay pwedeng mabigyan ng GCTA. Meron pong katumbas yun na mga days, no, na pwedeng mabawas doon sa haba ng panahon ng sentensya ng pagkabilanggo. Yun. Kaya po, ang resulta po noon, maagang nakakalaya pagka binilang na overall yung kabuang GCTA na naipagkaloob po sa kanila. Ayun. At yung pong usapin ng traffic, mabalikan lang po natin, importante po natin na ito ay tinututukan na ng pamahalaan dahil alam niyo po ba, mayroon pong pag-aaral na ginawa yung Japan International Cooperation Agency noong 2017, umaabot na po pala sa 3.5 billion pesos yung nawawalang kita
o oportunidad sa ekonomiya, araw-araw po yan ha, araw-araw po yan dahil sa matinding traffic sa Pilipinas. At kung hindi raw po mareresolba yung traffic, ang pwede raw pong mawalang kita o oportunidad sa ekonomiya pagsapit ng taong 2035, posible pong umabot yan ng almost 6 billion pesos every day. Ganyan po kabigat ang problema sa traffic na kinakaharap ng bansa. Ang tinukoy naman na dahilan kahapon sa Traffic Summit, kasama po doon sa mga factors ng matinding pagsisikip sa traffic. Definitely, yung volume ng mga sasakyan. Hindi po kaya talaga ng mga kasalukuyang mga kalsada natin yung volume ng mga sasakyan. Doon po sa datos mula sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines, more than 429,000, almost 430,000 yung kabuang vehicle sales noong 2023. Ibig sabihin, almost 430,000 na mga bagong sasakyan yung nadagdag sa mga kalsada, tumatakbo sa mga kalsada. At yan po ay mas mataas sa mahigit 352,000 na naitala naman noong taong 2022. Anyway, sa punto pong ito, bigyan daan po muna natin ng commercial break. Ang oras po sa buong Pilipinas. Ang oras po sa buong Pilipinas ganap ng 6:24 ng umaga. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol sa oras na 6:30 ng umaga at ito na yung ating pinahapyawan kanina, yung epekto ng matinding init ng panahon, epekto ng El Nino at panahon ng tagtuyot sa sektor ng pangingisda. At kaugnay po niyan, nasa ating linya na po ng komunikasyon si Nazario Nazer Briguela, ang tagapagsalita po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Good morning po, Sir Briguela. Yes, ma'am. Briguera po, ma'am. Magandang umaga. Okay. I'm sorry, sir. Briguera. I'm sorry, sir. I stand corrected, sir. Good. Sir, unang tanong, sir, may epekto po ba sa fish supply? Yun pong El Nino phenomenon at ito pong panahon ng tagtuyot, sir? Yes, ma'am. Ito po kasing El Nino, ma'am, pagdating po sa sektor ng pangisdaan, may positibo at negatibong epekto po ito. Sa ating pong marine environment, may mga may mga pagtatala. In fact, may mga reports tayo in the past na kapag panahon po ng El Nino, gumaganda po yung production natin ng mga small pelagics, no? Ito pong katulad ng sardines. So may mga po tayo niyan, pag-aaral na nagsasabing nag-i-improve yung production natin ng tamban kapag panahon po ng tag-init, katulad po ng El Nino. Ngayon po, ang vulnerable po pagdating ng sa ganitong El Nino ay ito pong ating mga land-based aquaculture system sa freshwater. Ito pong ating mga freshwater fish ponds. Kasi po sa tindi ng init, may tendency po na talaga na bumaba yung level ng tubig. At kapag mababa po yung level ng tubig, ay posibleng magkaroon ng depletion sa dissolved oxygen level. Ito po yung oxygen nandoon sa tubig. So pagka ganito po ang nangyari, posible po magkaroon ng fish kill doon sa ating mga fish ponds. Kaya nga po ang sinasabi namin, pag ganito pong sitwasyon, kailangan po yung ating mga fish farmers ay sundin yung good aquaculture practices. Katulad na lamang po ng tamang paglalagay lamang ng bilang ng similya doon po sa kanilang mga freshwater fish pond. Kaya pala, sir, kapag ka-summer, madalas nababalita yung mga fish kill sa mga fish pond, yung mga malalaking fish pond. Yung palang Yes, epekto, ma'am. sir. Opo, oo. Kasi ma'am, yung tindi ng init, yung very yung evaporation na mabilis kasi nga mainit. Yun po yung nagiging dahilan kung bakit bumababa po yung level ng tubig na posible pong magpa-deplete ng dissolved oxygen doon po sa kanilang mga fish ponds. That explains siguro, sir. Kaya po, kasi ang presyuhan po ngayon ng tilapia, ng bangus, 150 to 200 pesos
Yes, Yun ma'am. ay stable naman. Stable naman yung ganung presyo, Stable po sir. yan, ma'am. Okay, good. Mababa. Sa retail po natin ngayon, sa monitoring po natin, nasa 150 and 180 po sa retail price ng bangus. Sa tilapia po, nasa 140. And yung sa galunggong natin, ma'am, bumaba na po siya kasi nasa peak season po tayo ngayon ng fishing. Nasa 200 pesos per kilo na lamang po yung locally produced na galunggong. Sa inyong monitoring, sir, may mga naitala na po bang mga fish kill sa bansa? Wala po yes, ma'am. Wala pa po kami natatanggap na mga ulat na For this year, sir, nating massive fish kill. May nathala po nung nakaraang linggo sa isang national daily. Pero upon verification doon po sa aming regional office, hindi po totoo na nagkaroon ng fish kill doon sa sinasabing isang lugar. Okay. Sir, yun naman pong mga mangingisda na posibleng apektado po nitong El Nino phenomenon. Kasi ang paliwanag po nila, pagka mainit daw, yung mga isda, malayo, nandoon sa mas malayong bahagi ng karagatan. So, mangangailangan sila ng dagdag na gasolina, no, sa kanilang ginagamit sa pangingisda. May monitoring kayo, sir, gaano po karami itong mga mangingisdang apektado at ano na po ang pag-agapay na ipinaabot po ng gobyerno, sir? Doon po, ma'am, sa mga fish farmers, doon sa mga nag-fish ponds, handa po tayo dyan sa pagbibigay ng mga livelihood interventions. Ano po, for example, kung may maapektuhan po na nagkaroon halimbawa ng fish mortality dun sa fish ponds, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Research po may fingerling dispersal program. Ibig sabihin yung pamimigay po ng similya para ma-replenish po yung mga nawalang similya, lalo na po yung mga small-scale fish farmers. May programa po tayo dyan sa fingerling dispersal. Ngayon doon naman po sa marine, sinasabi po natin na parang pumapailalim yung mga isda. Maybe for some certain species po, no? Pero ngayon po kasi summer months, talagang ito po yung peak season natin. Talaga pong improve yung production ng ating mga mangingisda kasi kalmada po yung dagat. Ngayon, doon po sa mga sinasabi natin na mga mangingisda lumalayo, mayroon po kami tinatawag na National PAYO Program. Ito po yung paglalatag natin ng mga fish aggregating device doon sa mga karagatan. Ang silbi po nitong payaw, parang attractansya po ng mga isda. Pagka may payaw po sa isang spot ng karagatan, pumupunta po doon yung mga isda. Una po yung mga maliliit na isda kasi doon po sa ilalim ng payaw parang may tinatawag pong habong. Usually po dahon ng nyog or any parang pang-attract doon sa mga isda. So nagka-accumulate po yun ng algae. So pinupuntahan yun ng mga maliliit na isda. So following the food chain, kung nasaan po yung maliliit na isda, pumupunta yung mga malalaking isda. So dito po nangingisda ang ating mga fisher folk sa payaw area. So nakakatipid sila sa gasolina kasi hindi na po sila kailangan pagpaikot-ikot pa dahil may mga payaws po. Ayun. Anong programa ulit yun, sir? National Payaw Program po. Payaw Program. Okay. Para maagapayan itong ating mga kababayang mangingisda. Sir, ang BIFAR po ay nag-implement ng temporary importation ban sa mga specific na uri po ng mga isda. Can you give us an update on this, sir? Yes po. Nagpalabas po ng memorandum order ang Department of Agriculture, no? Yung memorandum order number 14, ito po yung suspension of the issuance of TSIC, ito pong phytosanitary import clearance for the importation po ng itong round scad or galunggong, yung mackerel and bonito po. Pero ito po ay yung importation sa ilalim po ng tinatawag natin na Fisheries Administrative Order 195. Ito pong order na ito, itong direktiba na ito, ay sinasaklaw lamang po nito yung importation for institutional buyers. So yun po ang sinuspendin sa ngayon. Yung pag-i-import po ng galunggong, mackerel at bonito, gamit po yung FAO 195, yung mga napupunta po sa institutional buyers, mga processors. Kasi po, ang rason kung bakit nagkaroon ng ganitong order ang Department of Agriculture, dahil may mga ulat po na talagang may mga importers na dinadivert po nila yung kanilang mga naangkat na mga isda
doon sa wet markets na sa halip na i-process, sa halip sa institutional buyers, dinadala po nila sa wet market. So, illegal po ito. Kaya po naglabas ng ganitong order ang Department of Agriculture. Pero may exemption po ito kasi doon talagang lehitimo na nag-aangkat para sa processing. So, exempted po yung mackerel. Ito pong mackerel, ito po yung madalas na ginagamit sa fish processing, na dilata. So, exempted po ito doon sa suspension provided po na yung mag-aangkat, yung volume na aangkatin niya ay ayon lamang doon sa naibenta niyang mga processed products, for example, last year. And in fact, naglagay pa po ng buffer stock, no, yung 10%. So, yun po yung exemption dito sa memorandum na order na ito. Yun pong may naging statement po, yung Canned Sardine Association of the Philippines, yun daw pong pag-suspend sa fish importation ng mackerel, baka raw po magresulta sa pagtaas ng presyo ng mga dilatang mackerel. Your reaction on that po, Sir Briguera? Katulad po ng sinabi ko po, ma'am, dito sa memorandum order, sinasabi po na exempted po yung mackerel doon sa suspension, provided na yung importer po, ang volume lamang na aangkatin niya ay base doon po sa vatable sales of canned product nung nakaraang taon. Ibig sabihin, yung ang kanyang magiging volume na aangkatin ay base lamang po doon sa talagang actual na nadilata niya o na-processa niya nung nakaraang taon. At in fact, naglagay pa nga ng buffer 10% sa nasabing volume po nung halimbawa ng isang importer. So, hindi po maapektuhan kasi may tuloy pa rin po yung availability ng raw materials for our tannery. Kasi ang pakay po nito, sir, kagaya niyan, nabanggit niya po kanina, panahon po pala ng ngayon, ng marami ang supply ng galunggong ngayon, ano po? Yes, ma'am. Locally sourced naman po yung galunggong. Kung tayo po ay mag-i-import pa ng galunggong, tapos makakarating sa mga wet market, kawawa naman po yung ating mga mangingisda, ano ho? Yes, ma'am. Ito po yung main... Yes, sir, go ahead po. Hindi po talaga tayo nag-aangkat po ng galunggong, lalo na po kapag open fishing season po tayo. Nagkakaroon lang po tayo ng temporary importation kapag panahon po na nagpapatupad po tayo ng closed fishing season. Kasi ngayon po wala po tayong inaangkat na galunggong for the wet markets. Okay, yun po. Ito, sir, kasama na natin si Senator Tolentino. Live po mula sa Washington, D.C. Good morning, sir. Good morning. Nandito ako sa labas ng Smithsonian Institute. Nakikita mo rito, Cecil. Ayan, yan. Wow. Sa likod, ayan. Yung Smithsonian Institute sa Washington, D.C. At medyo magtatakip silim na rito. Gusto ko lang malaman, matanong ko rin siguro, may epekto ba yung El Nino sa mga mangingisda natin? Yes, Sen. Magandang umaga po. Umaga. Senator, Senator Tolentino. Nabanggit ko nga po na pagdating po sa El Nino, sir, may negatibo at positibong epekto po ito sa ating industriya ng pangisdaan. Kasi po sa marine environment, favorable po, lalo na sa small pelagic. So, ganitong, tag-init, no? May mga pagtatala po tayo in the past. May mga pag-aaral na nagsasabi na improve ang ating production ng sardinas kapag ganito pong mainit. Ang epekto lamang po, ang negatibong epekto, vulnerable po talaga yung ating land-based aquaculture system, yung sa mga freshwater fish ponds po. Kasi sa sobrang init po, posibleng bumaba yung level ng tubig at kapag mababa po yung level ng tubig ay magkakaroon po ng dissolved oxygen depletion doon sa tubig. So mangangahulugan po ito kapag hindi na agapan ng pagkamatay ng mga isda po doon sa ating mga fish ponds, sir. Ayan, so maliwanag yan. Cecil, nandito tayo sa labas nga ng medyo padilim na rito. Ang dating ng Pangulo ay mga alas 8 pa. So mga 2 oras pa mula ngayon, 8:30, mga ganon. So nandito tayo sa labas. Nakikita mo, nasa likuran ko yung Smithsonian Institute. At nandito sa gilid ko yung anong tawag dito? Yung pinaglalaroan ng Washington Wizards sa NBA. So padilim na rito ngayon, mag-alas 7 na ng gabi dito sa Washington, D.C. Okay. Alright. Sir Briguera, may dagdag na katanungan kayo, Sentol, kay Sir Briguera?
Wala na siguro. Okay. Wala na Alright. siguro. Saka ko na itatanong sa kanila yung nire-request ko na gawin, yung magkaroon tayo ng aquaculture para sa ating mga tamban. Para sa ganon, yung supply ng ating sardinas ay hindi mabawasan. Okay, alright po. Maraming salamat po, Sir Nazario Nazer Briguera, ang tagapagsalita po ng BIFAR. Good morning po, Sir Maraming Briguera. Salamat po. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Apo, thank you po. Maraming salamat. Ayan, Sentol, magbibigay daan po muna tayo So makikita mo, Cecil, yes. pad- Oo. Aba, malakas ang... yes, padilim na rito. Oo nga, At nakakasabay ko rin kanina yung mga kapatid natin sa media, nakita ko rin kanina at naghahanda rin sila. Mga Ayan. puyat yung mga kasamahan natin dito. Yan, kwentuhan mo pa kami. kami. Ako dito sa may maupuan. Oho. Kwentuhan mo pa kami Ay, mamaya, masyadong Sentol, lalo na kung malamig ba dyan. Bigyan daan lang muna natin hindi itong... Hindi naman masyadong malamig. Medyo maraming nga naka-t-shirt na lang dito. Pero Oh. ang sinabi, uulan. Hindi naman umuulan ngayon. So, tama lang ang lamig dito. Okay. Sentol, magbigay daan muna tayo sa... Yes, sige. Go ahead, Cecil. Yes, commercial break muna tayo, tas palengke report tayo pagbalik. Yan, ang oras po sa buong Pilipinas, 6:45 ng umaga. Senador Francis Tolentino. Senador Francis Tolentino. Tol ng bawat Pilipino. Tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol. Nako, bigyan daan muna natin itong mahalagang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. DWIZ Flash Report. Paggamit ng wangwang ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno ipinagbabawal ni PBBM. Detalye mula kay Gilbert Perdes. Maring ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbabawal sa lahat ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno na gumamit ng wangwang, blinkers at iba pang kalintulad na signaling o flashing devices para sa kapakanan ng publiko. Batay sa AO o Administrative Order No. 18, binigyan diin ni PBBM na ang hindi raw otorisado at pagkalat ng mga wangwang at iba pang devices ay nagdudulot ng pagkaantala ng trapiko at hindi ligtas na mga kalsada at kapaligiran. Samantala, exempted naman sa direktiba ang Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation, Philippine National Police, fire trucks, ambulansya at iba pang emergency vehicles. Kasabay nito ipinagutos naman ng Malacanang sa DOTR at iba pang ahensya ng gobyerno ang pag-review, pag-regulate, evaluate at pag-update sa mga umiiral na policy at patakaran upang matiyak ang epektibong implementasyon ng naturang direktiba. Patrol 13, Gilbert Perdes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Nagbabalik po tayo para sa Palengke Price Monitoring. Siyempre kasama pa rin po natin si Senator Tol. Good morning, Senator Tol. Hi, good morning. Ito, good evening na rito. Oo nga, Sa good evening Washington, pala D.C., dyan. So, hindi tayo nakakaligta dyan sa usapang palengke. So, nasaan ngayon ang ating pumupunta sa palengke? Si Sandy Fernandez, Sentol, nandoon siya Maring sa Sandy. Metro Taguig Wet and Dry Market. Ayun, Sandy? Metro Taguig. So, Maring Sandy, kumusta dyan? Yes, happy Thursday po, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Ako ay live dito ngayon sa Metro Taguig Wet and Dry Market. Ang bigas dito na mula Taytay ay walang pagbabago sa presyo. Pero good news po, Ms. Cecil at Senator Francis Tolentino, dahil ang pinakamurang uri ay mabibili sa halagang 48 pesos per kilo, habang 60 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Ang isda na hinahango mula Farmers Cubao ay with steady prices, kung kaya naman ang pinakamababang isda ay mabibili sa 120 pesos per kilo, habang 350 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Ang karne na mula Muntinlupa ay with steady prices din, kaya naman ang liempo ay 340 pesos, ang laban at pork chop ay 320, buto-buto at pata ay 290.
Sa usapan ng gulay na hinahango mula Pasig ay nagbaba matapos ang Holy Week. Kung kaya good news naman po ulit Ms. Cecil at Senator Tolentino dahil ang pinakamurang gulay, ito ang kamatis at talong, ay mabibili ng 50 pesos per kilo. 50 pesos? Habang Baba, 150 pesos per kilo. Yes po, sobrang baba po dito ng bentahan. Habang 150 na po yung pinakamataas. Ito po yung bell pepper na lagi hong nasa 200 pataas ho or 300. Mababa-baba Okay yan, dyan. oo, mababa, oo. Tama lang yan, kasi nung pumunta ako sa Kawayan, Isabela, 40 pesos. Pero tama lang yan, nasa Taguig na, Metro Manila na yan, 50 pesos. Ano pa, Cecil? Sino nanalo ng ating Sentol token? Yes, Senator Tolentino at Ms. Cecil, kasama ko po ngayon si Ate Shane Alonzo. Siya po ay isang meat vendor. Meron po tayong live video po para makausap niyo siya ngayong araw. Good morning po, Miss Shane. Morning, Miss Shane. Kumusta po kayo? Ayan, Si Senator Tolentino po ito. Nasa Amerika ako. Nag-uusap tayo. Nasa Taguig ka. Congratulations. Ay, thank you po, sir. Thank you po, Senator. Oo, dito, gabi na. Kumusta dyan? Okay lang po dito, maaraw. Ayun, oo. Ito, patilim na rito sa kinalalagyan ko. At hindi lang ako umabsent dyan sa palengke tour ni Maring Sandy. So, congratulations sa'yo. Matagal Opo, ka thank you na sa po. pwesto dyan sa Taguig? Po? Matagal ka na sa Taguig? Opo, 2 years na po. Wow. Ayun. So, Wala na kumusta po naman yung market. Sentol, Ayun, so kumusta naman yung mga kasamahan mo dyan? Kumusta mo na lang ako? Si Senator Opo. Tolentino po ito. Senator Tolentino po. Sige po, sir. suot na niya Sentol yung apron at saka yung t-shirt ng Sentol. Ayun, hindi ko kasi nakikita rito eh. Suot na Nakikita ko niya. lang yung litrato ko. Oo. Kulay So, blue. congratulations! Thank you Congratulations po. sa'yo. At magandang umaga, magandang gabi rito, magandang umaga sa mga Opo, kasamahan magandang natin gabi dyan. po dyan. Oo. Ayan. Ayun, nakatapos tayo ng isang palengke tour. Alam mo, Cecil, nagpa-fluctuate din itong aking signal kasi nasa labas ako. At pinipilit kong ma-maintain itong connectivity. Nakikita mo naman siguro, no? Yes. Mhm. Nakikita mo naman siguro yung bababa ako ng konti kung hanggang saan nakaabot itong kung saan hanggat kaya nito. Oo, Sentol yang dahil ano dyan ka naman. Pinalalagyan ko yan, maliwanag pa. Yes, maliwanag na maliwanag. You're loud and clear, Sentol. Yung issue, Sentol, ng cloud seeding, di mo, may nabanggit ka before. Isa ba yun sa pakay ng pagtungo dyan ng mga kinatawan ng pamahalaan ng Pilipinas? Yung pagtulong ng US Navy sa cloud seeding, Sentol? Yeah. Mhm. Ayan, yes, Sentol. Nagkakaroon lang ng problema sa internet connection. Ayun, pero Andito tayo sa padilim. oo nga pa. Post natin yun para mapadali. Oo, pinropost natin yun pero wala katugon matungkol doon. Oo. Ayan, maliwanag na, maliwanag na. Yes, Bumalik ulit maliwanag. ako Yan, sa dyan ka na pinalalagyan ko kanina. Mas maganda yung signal mo dyan, Sentol. Dyan sa Oo nga. pwesto mo. Oo. Oo, so pinropost natin yon para mapadali yung cloud seeding kasi talagang kailangan na ng ulan. Pero wala pa tayong naririnig na tugon. Siguro sa mga darating na araw baka makarinig tayo ng tugon tungkol doon. Oo, kasi dapat na, Sentol, dahil matindi na yung epekto ng init ng panahon. Mhm. So, Oo nga. maghihintay ka pa dyan ng 1.5 hour pa, Sentol, dahil ang pagdating ng Pangulo ay 8:30 ng gabi. Yan na nga. So, padilim na rin dito at ako'y sisilong na mamaya na konti. Pero meron ka pang meron ka pang Ay! babasahin na... Yes, Sentol. Ito yung mga nakikinig sa atin, nagmo-monitor sa atin ngayong umaga. Norhana bint Kairoden, Nelson Malinaw, shout out din po kay Randy Archaga Santisas, kay Tristan Wyatt Gulay. Ito from Queenstown, Australia, Sentol, na monitor po tayo. Roxanne Gosco, Susan Jeronimo at Edgardo Gumamero. Yan. Ano pang ang schedule lang Pangulo dyan, Sentol? At syempre, yung mga dadaluhan mo din na mga activities, Sentol. Ang nandito na kasi yung Prime Minister ng Japan kasi nauna sila. Nakipag-usap na yun kay Pangulong President Biden. Sunod naman doon yung sa pakikipag-usap ng Pangulo kay Presidente Biden. Tapos yung tatlo na sila.
na mag-uusap. So malalaman natin yung mga detalyeng lalabas patungkol dyan. Pagkatapos marami tayong event na kasali rin ako doon sa pagpupulong ng mga ilang senador dito sa Amerika. Sa 12 ata yun, sa April 12 at yung American Chamber of Commerce. Kasali rin po tayo roon. At meron pang iba, hindi ko pa, medyo nalulula pa rin ako at kulang pa sa tulog. Yung meet and greet, Cecil, yung meet and greet, Sentol, sa ating mga kababayan dyan. paki-ulit? Yung meet and greet, Sentol, sa ating mga kababayan dyan. Parang walang ganon. Ah, okay. Parang walang ganon naka-schedule kasi madalian naman. Ang Pangulo ay alis na rin sa 12. Alis na rin. Kasi may bisita rin ata tayo dyan sa Pilipinas, yung Prime Minister ng New Zealand, parang padating din dyan. Yun. So, babalik din kaagad. Kaya wala na yung meet and greet with the Filipino community. Pero ikaw ay mananatili dyan, Sentol, dahil mayroon ka Hanggang 13 ako. Kasi nang nakuha kong flight pabalik. Ayun. 13 balik na rin dyan. Para papunta na ako ng Dumaca, Quezon, Mauban at saka Chaong. Inaman ang dagat ko. Eto, Sentol, bigyan daan muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay Boss D. Edgard Cabangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Today, be thankful and think how rich you are. Your family is priceless. Your time is gold and your health is wealth. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. Ayan. Ay, belated happy birthday din kay Mr. Edgard Cabangon. Belated happy birthday. So, salamat, Cecil, at nakapasok tayo. Yes, Sentol. At tayo po, bukas susubukan ko kasi marami pang events hanggang gabi. Hindi ko masigurado kung makakapasok tayo. Pero, salamat po sa mga sumubaybay sa Usapang Tol. Ito po si Senator Francis Tolentino, nag-uulat mula sa Washington, D.C., USA. At magandang umaga po sa ating mga kababayan na sumubaybay ngayong umaga. Ako naman po yung lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan po ang programang Pasada Balita kasama si Kuyang Johnny Bañez. Senador Francis